Ito ang renovation ng dirty kitchen namin. Natapos noong January 30. Ang contractor ko ay si Renato. Magaling siya at madaling kausapin. At saka very patient sa akin kasi marami akong pinapaiba. Marami talaga akong iniiba, maski na natapos na, pinaparitoke ko pa rin, wala siyang reklamo, sige lang siya ang gawa niya. Swerte ako kasi nakita ko na ito in person noong February. Umuwi ako sa Pilipinas at nakita ko talaga ang kagandahan at pag-iiba ng dating kitchen namin. Nagamit na nila noong fiesta yung island. Napakalaki ng island, 11 feet by 4 feet. At saka napakaganda ng tiles na ginamit. Si Erning ay gumawa ng 2 bangko para hindi muna kami bibili ng mga bar stool. Ito ang itsura ngayon. Napakaganda na ngayon, tsaka napakalinis. Tatlong dual burner, gas burner, 2 double sink ang pinalagay ko. Tapos meron pang sink sa island. Ito ay marami pang gagawin. Hindi pa fully finished ito. Hindi pa tapos. Marami pa akong papagawa. Kailangan pa ng electrical. Kailangan pa ng pintura. Tapos kailangan pa ng cabinet sa lahat ng walls. Tapos papatanggal ko yung 2 window sa sides. Ito naman ang stairs na hindi pa finish yan. Temporary lang yan. Yung meron pang kailangan papagawa ng railings. Tapos ito ay ginagamit ng mga borders namin. At saka itong palang building na ito, magkadikit na yung 2-story boarding house namin at saka yung taas ng dirty kitchen. Yung dirty kitchen, second floor, ay ginagamit nila ngayon temporarily ng mga borders para paghangeran ng mga labahan nila. Para hindi na masyadong magulo sa kusina at saka sa harapan. Lahat ng labada ay dito na lang ibibilad. So in the future, siguro pag meron na kaming pera ulit, magpapagawa kami ng 5-bedroom apartment with the master bedroom and master bathroom with 4 bedrooms and with 1 bathroom each. Also, I'm going to have a open concept for living room, dining room, and kitchen. Siguro nagtataka kayo kung paano pwede ang 5-bedroom apartment dito. Nag-usap na kami ng contractor kong si Renato ang gusto kong gawin dito. And sabi niya, kayang-kaya daw yung gusto kong gawin dahil naka-prepare na ang foundation nung ginagawa nila yung dirty kitchen. Ang gusto kong gawin, sinabi ko sa kanya ang plano ko and sabi niya, kayang-kaya daw. Kaya
Nako, malaking pera to siguro. Hindi biro-biro siguro ang magagastos ko dito. So anyway, sana magkaroon pa ako ng pera para magawa pa dito ang gusto ko gawin sa second floor na ito. Pero siguro hindi matatagalan ang pagtuloy ng apartment na ito kasi pagka gusto ko, hahanapan ko ng pera. Kaya siguro mga 6 months, hindi lalampas ng 1 taon, magagawa na tong 5-bedroom apartment dream ng mga tao. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan, residential or boarding house. Kasi sayang naman dahil maganda ang location ng property. Kaya depende kung sino makaka-afford ng boarding house na ito. Anyway, it's gonna be a 5-bedroom apartment with a master bedroom, 4 bedrooms, and it's gonna have total 5.5 bathrooms. So, be looking out for this apartment in the future. I'm really excited, by the way, to finish this project. I can't wait, really. Ngayon, gusto kong ipakita ang bangkong ginawa ni Erning. Magaling tala siyang gumawa. 2 ginawa niya. So, kailangan pa ng isa para sa side. Pwede na tong bangko. Kailangan na lang ng isa pa sa side. Dahil maganda naman, kailangan na lang varnisan. Ngayon, gusto ko lang ipakita ang itsura ng dirty kitchen namin dati. Magulo. At saka ito na ang construction ng dirty kitchen. Talagang dirty kitchen. Pero ngayon sa tingin ko hindi na dirty kitchen ang itsura. Pero dirty kitchen pa rin kasi pinaglulutuan lahat ng mga borders namin dito. So anyway, ito ang paggawa nila. Very strong. It's ready. Ready na talaga para mag second floor. At saka yung gusto kong gawin na pinag-usapan namin ng contractor ko ay kayang-kaya daw talaga ng foundation na ginawa niya. And I trust him kung gano'n ang sinabi niya. Matagal na siyang gumagawa ng mga construction na project namin dito sa bahay na ito. Tsaka siguradong marami pang ibang magagawang project. Sa awa ng Diyos, magkakaroon pa ng mga ibang construction. Sana, pag may pera na ulit. So anyway, manood na lang kayo ng construction. Nag-umpisa ang construction September 15, 2025. Tapos nila nung January 30. Tapos nung February naman, umuwi ako, nakita ko ang finished product na nagawa nila. Talagang natutuwa ako sa ginawa. Napakaganda, pero marami pang gagawin. Kagaya ng sinabi ko nung una, paggagawa ko pang electrical, painting, tsaka yung cabinetry. Marami pa yun, marami pang gastos doon. Kaya siguro in 2 to 3 months, magagawa na namin yung additional 3 items na kailangan gawin. Tapos, tignan natin kung anong mangyayari. Kung tag-ulan, baka hindi matuloy. Kung
Sa bagay, ang project naman na yung tatlong yun para sa loob lang naman. Kaya baka pwedeng gawin yung electrical, painting, tsaka cabinet. Nag-iisip pa ako kung anong klaseng cabinet ang gusto ko. Sabi ng contractor ni Renato, ano na daw, stainless ba yun o aluminum? So anyway, pag-iisipin ko na mabuti. At saka baka gusto ko pang magkaroon ng mga open shelves dahil masyadong malaki yung kusina para lagyan lahat ng cabinet. Siguro yung mga ibang lugar gagawin ko na lang open shelf. So anyway, ito ang finished product. Maganda na siya. Very beautiful talaga. I'm really impressed with this kitchen. Siya nga pala, baka gusto niyong i-guess kung magkano ang nagastos ko dito. Mag-comment lang kayo sa baba. At pag nahulaan niyo ang nagastos ko, bibigyan ko kayo ng 100 pesos. Maliit lang yon pero pwede ng pangmerienda o kaya 200. Magbibigay ako ng 200 pesos pagka exact amount, 100 pesos pag malapit sa total amount. Thank you very much. Bye-bye. Siya nga pala kung gusto niyong magpagawa ng construction, maski na at saka gusto niyong malaman yung contractor kong si Renato, mag-comment lang kayo sa comment section ng YouTube channel ko. Thank you very much.